5 minuto. Iyon lang ang kailangan. 5 minuto para gumuho ang mundo ko. 5 minuto para ang pinakamamahal kong anak ay maging isang estranghero. 5 minuto para malaman ko na ang buhay ko, ang bahay ko, at ang lahat ng pinaghirapan ko ay wala na palang halaga sa kanila. Nasa loob ako ng isang madilim at masikip na fitting room. Ang amoy ng mamahaling tela at pabango ay humahalo sa amoy ng aking sariling takot. Nanginginig ang aking mga tuhod, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa narinig ko. Sa kabila ng manipis na dingding, narinig ko ang plano nila. Ang plano na ipadala ako sa isang home for the aged sa malayong lugar sa Tagaytay. Ang plano na ipadeklara akong baliw. Ang plano na nakawin ang mahigit 130 milyong piso na inipon namin ng yumao kong asawa. At ang pinakamasakit sa lahat, ang boses na naririnig ko ay hindi boses ng isang magnanakaw sa kalye. Hindi ito boses ng isang sindikato. Ito ay boses ng aking anak, si Sofia. Ang batang pinalaki ko, ang batang inalagaan ko nung may lagnat. Ang batang ipinangako ko sa kanyang ina na poprotektahan ko hanggang sa huli kong hininga. Pero ngayon, siya ang nagpaplano ng aking katapusan. Narinig ko ang boses ng lalaking pakakasalan niya, si Marco, ang tinuring kong anak. Ang sabi niya, "Huwag kang mag-alala, Sofia. Kapag nandoon na ang matanda sa Tagaytay, wala na siyang magagawa. Ang pera ay atin na." Atin na. Parang sinaksak ang puso ko. Hindi ko maigalaw ang aking katawan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumabas at kumprontahin sila. Gusto kong tanungin kung bakit, ano ang kulang. Kulang ba ang pagmamahal na ibinigay ko? Pero nanatili akong tahimik, nakatago sa dilim. Habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa aking pisngi. Dahil sa sandaling iyon, namatay na ang ama sa loob ko, at ang natira na lamang ay isang lalaking naghahanap ng katarungan. Bago ko ituloy ang kwentong ito, gusto kong magpakilala. Ako si Don Roberto. Tawagin niyo na lang akong Bobby. Isa akong retiradong negosyante dito sa Maynila. At tulad ng marami sa inyo, ang pamilya ang pinakamahalaga sa akin. Lahat ng ginawa ko sa buhay para sa kanila. Nung nawala ang asawa kong si Isabel, ibinuhos ko ang lahat kay Sofia. Ibinigay ko ang luho, ibinigay ko ang magandang edukasyon, ibinigay ko ang kalayaan. At si Marco? Siya ay anak ng aking matalik na kaibigan na namatay ng maaga. Inampun ko siya. Pinakain, pinag-aral, itinuring na tunay na kadugo. Wala akong itinirang pagkakaiba sa pagtingin ko sa kanya at kay Sofia. Akala ko mayroon silang utang na loob. Alam niyo naman sa ating kultura, hindi ba? Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera. Ito ay nababayaran ng pagmamahal, ng pag-aalaga sa magulang kapag matanda na. Ito ang pundasyon ng pamilyang Pilipino. Pero mali ako. Nagkamali ako ng tiniwalaan. Sa loob ng fitting room na iyon, sa bridal shop ng kaibigan kong si Tita Menchu sa Makati, nalaman ko ang katotohanan. Ang kasal, isang palabas lang. Ang groom, isang bayarang aktor. Ang pagmamahal, isang maskara. Narinig ko si Sofia. Sabi niya, "Paano kung mahalata ni Papa? Paano kung malaman niya na hindi totoo ang kasal?" At sumagot si Marco sa tonong puno ng paghamak, puno ng disrespeto. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala. Ang tatay mo ay matanda na, madali siyang utuin. Basta pirmahan niya ang power of attorney, tapos na siya. Itatapon natin siya sa Golden Sunset sa Tagaytay. Doon, walang makakarinig sa kanya. Itatapon." Ganoon na lang ba ako? Parang basurang itatapon kapag nakuha na ang pakinabang? Wala silang utang na loob, wala silang galang, wala silang puso. Ang masakit pa, narinig ko ang tawanan nila. Tumawa sila habang pinag-uusapan ang pagkawala ng aking kalayaan. Tumawa sila habang pinag-uusapan ang perang hindi naman nila pinaghirapan. Ang perang iyon ay dugo at pawis namin ni Isabel. Iyon ay para sana sa magandang kinabukasan ng aming mga apo. Hindi para lustayin ng 2 taong walang pagpapahalaga sa sakripisyo ng magulang. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib, parang hindi ako makahinga. Ang sakit ay hindi pisikal. Ito ay sakit ng isang magulang na nare-realize na ang halimaw na kinatatakutan niya ay siya palang pinalaki niya sa sarili niyang pamamahay. Ang tingin nila sa akin ay pabigat. Ang tingin nila sa akin ay gatasan. Ang tingin nila sa akin ay wala ng silbi. Pero nagkakamali sila. Matanda na ako, oo.
Mahina na ang tuhod ko, oo. Pero hindi pa ako patay at hindi pa ako bulag. Sa dilim ng kwartong iyon, habang pinapakinggan ko ang kanilang halakhak, may nagbago sa akin. Ang luha sa aking mga mata ay natuyo at napalitan ito ng apoy. Kung gusto nila ng laro, bibigyan ko sila ng laro. Kung gusto nila ng acting, ipapakita ko sa kanila kung sino ang tunay na magaling umarte. Hindi ako lalabas sa kwartong ito para magmakaawa. Hindi ako lalabas para umiyak sa harapan nila at tanungin kung bakit. Dahil alam ko na ang sagot. Walang sagot na makakapagbago ng kanilang plano. Ang kasakiman ay walang lunas. Kaya nagdesisyon ako. Sasakyan ko ang plano nila. Magpapanggap ako. Magpapanggap akong walang alam. Magpapanggap akong ang masayahing ama na excited sa kasal ng kanyang anak. Hahayaan ko silang isipin na nanalo na sila. Hahayaan ko silang maglakad papunta sa altar. Hahayaan ko silang imbitahin ang lahat ng aming kamag-anak, kaibigan at mga kasosyo sa negosyo. At sa araw ng kasal? Sa harap ng 300 bisita? Sa harap ng Diyos at ng tao? Doon ko sila sisingilin. Hindi ito paghihiganti. Masama ang maghiganti. Ang gagawin ko ay pagtutuwid. Ang gagawin ko ay katarungan. Ipapamukha ko sa kanila ang salitang kahihiyan. Ipaparanas ko sa kanila kung paano mawalan ng lahat sa loob lamang ng isang saglit. Dahil ang pera, kikitain ulit iyan. Ang bahay, mapapalitan iyan. Pero ang tiwala na sinira nila, ang dangal na tinapakan nila, hindi na iyon mababawi. Sila ang nagsimula ng apoy na ito. Pero ako ang tatapos nito. Sisiguraduhin ko na ang bawat luhang pumatak sa akin ngayong araw ay magiging bagyo na sasalubong sa kanila. Humanda kayo, Sofia. Humanda ka, Marco. Dahil ang matandang tinawag niyong walang silbi ay siya ring matandang wawasak sa inyong mga pangarap. Ngayon, mga kaibigan, bago natin ituloy ang kwentong ito, bago ko isa-isahin kung paano ko binaligtad ang kanilang masamang balak, gusto ko munang marinig kayo. Alam kong marami sa inyo ang mga magulang din. Marami sa inyo ang mga lolo at lola na. Alam kong naiintindihan nyo ang sakit na nararamdaman ko. Ang sakit ng ipagpalit sa pera. Nasaan kayo ngayon habang nakikinig? Kayo ba ay nasa Pilipinas? Nasa Maynila, Cebu, Davao o Bicol? O baka naman kayo ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho o naninirahan kasama ang pamilya? Pakiusap, mag-iwan ng komento sa ibaba. Isulat nyo ang inyong probinsya o bansa. Gusto ko kayong makilala. Gusto kong malaman na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. At kung handa na kayong malaman kung ano ang nangyari pagkatapos ng 5 minutong iyon, kung handa na kayong makita kung paano lumaban ang isang ama, pindutin nyo ang subscribe button. I-like nyo ang video na ito dahil ang kwentong ito ay hindi lang basta kwento. Ito ay leksyon para sa bawat pamilyang Pilipino. Handa na ba kayo? Huminga kayo ng malalim dahil babalik na tayo sa loob ng fitting room kung saan nagsimula ang lahat. Simulan na natin. Habang nakaupo ako sa dilim ng masikip na fitting room, parang unti-unting hinihimay ang aking pagkatao. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig nila ay parang latigo na humahampas sa aking likod. Nasanay akong makita si Sofia bilang aking prinsesa. Ang batang hindi makabasag pinggan. Ang batang palaging nakakapit sa aking binti noong siya ay maliit pa. Pero ang naririnig ko ngayon ay hindi ang aking prinsesa. Naririnig ko ang isang estranghero. Isang babaeng handang ipagpalit ang kanyang ama para sa pera. Unti-unti kong naintindihan ang buong lawak ng kanilang panloloko. Ang lalaking pakakasalan ni Sofia, ang lalaking kilala namin sa pangalang JV Santos, ang lalaking ilang beses ko nang nakayanuman sa bahay, ang lalaking tinanggap ko at tinawag na hiho, isa lang pala siyang malaking kasinungalingan. Narinig ko ang boses ni Katrina, ang abogadong kaibigan ni Sofia, sabi niya. At hinding-hindi ko ito makakalimutan. Sabi niya na si JV ay isa lamang aktor. Isang hamak na aktor na binayaran nila ng 3 milyong piso. 3 milyon. Iyon lang ba ang halaga ng dangal ng aking pamilya? Iyon lang ba ang presyo para lokohin ang isang matanda? Binayaran nila ang isang estranghero para magpanggap na mahal niya ang aking anak, para magpanggap na gusto niyang maging parte ng pamilya Castillo. At ang lahat ng ito ay para saan? Para sa Family Trust Fund. Doon ko nalaman ang masakit na katotohanan. Ang kasal na ito ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang transaksyon.
isang negosyo. Ang plano nila Marco at Katrina ay gamitin ang kasal para mabuksan ang mga account ng pamilya. Balak nilang ilipat ang daan-daang milyong piso, ang perang pinaghirapan ng aking mga ninuno. Ang perang inipon namin ng yumao kong asawa. Ililipat nila ito sa mga offshore accounts kung saan hindi ko na ito mahahabol. Narinig ko si Sofia. Ang boses niya ay may halong takot, may halong pag-aalinlangan. Nagtanong siya kung tama ba ang ginagawa nila. Sa sandaling iyon, kahit saglit lang, umasa ako. Umasa ang puso ko na baka sakaling manaig ang pagmamahal niya sa akin. Baka sakaling maalala niya kung paano ko siya pinalaki. Pero mabilis iyong pinatay ni Marco. Narinig ko ang boses ni Marco, malamig, walang puso. Sinabi niya kay Sofia ang mga salitang dumurog sa akin ng pino. Sabi niya, ang tatay mo ay matanda na. Mayaman siya. Tayo, hindi tayo mayaman. Kailangan natin siyang alisin sa landas. Kailangan natin siyang tanggalin para maging masaya tayo. Alisin sa landas. Ganoon na lang ba iyon? Ako na nagbigay sa kanya ng pangalan. Ako na nagpaaral sa kanya. Ako na tumuring sa kanya bilang tunay na anak. Isa na lang akong hadlang sa kanilang kaligayahan. At ang plano nila para sa akin. Diyos ko, hindi ko maatim na isipin. Gusto nila akong ipadala sa isang home for the aged, sa isang liblib na lugar sa Tagaytay. Gusto nila akong ipadeklarang mentally incompetent. Gusto nilang palabasin na ulyanin na ako, na wala na akong kakayahang mag-isip para makuha nila ang power of attorney. Gusto nila akong ibaon sa limot habang buhay pa ako, habang nagpapakasasa sila sa perang ninakaw nila sa akin. Ang sakit. Sobrang sakit. Parang hindi ako makahinga sa sikip ng dibdib ko. Pero kailangan kong magpakatatag. Hindi pwedeng dito magtapos ang kwento ko. Tumahimik ang paligid. Narinig ko ang yabag ng kanilang mga paa papalayo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hudyat na wala na sila. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng fitting room. Ang liwanag ay masakit sa mata. Pero mas masakit ang awa na nakita ko sa mga mata ni Tita Menchu. Ang kaibigan kong may-ari ng shop, wala kaming sinabi sa isa't isa. Niyakap niya ako. At sa balikat niya, doon ako humagulgol. Umiyak ako na parang bata. Umiyak ako para sa nawalang pagtitiwala. Umiyak ako para sa pamilyang akala ko ay buo pa. Nang kumalma na ako, inabutan ako ni Menchu ng isang maliit na bagay, isang USB. Sabi niya sa akin, Roberto, na-record ko ang lahat. Lahat ng sinabi nila kanina. Nasa iyo na ang ebidensya. Inisip ko na sapat na iyon. Inisip ko na wala nang mas sasakit pa sa narinig ko. Pero nagkamali ako. Mayroon pa palang mas madilim na lihim, sabi ni Menchu. May isa pa akong narinig, Roberto. Noong nakaraang araw, nagpunta sila dito at na-record ko rin iyon. Kailangan mong mapakinggan ito. Isinaksak niya ang USB sa kanyang computer. At narinig ko muli ang boses ni Marco. Ang boses na dati ay nagpapatawa sa akin. Ngayon ay boses na ni Satanas. Sa recording, nagtatawanan sila tungkol sa isang aksidente. Ang aksidente ko sa Baguio 6 na buwan na ang nakakaraan. Tandang-tanda ko ang araw na iyon. Pababa ako ng Cannon Road. Mahamog, madulas ang daan. Bigla kong naramdaman na lumuwag ang preno. Apak ako ng apak, pero walang nangyayari. Bumibilis ang sasakyan, papalapit sa bangin. Ang tanging nagawa ko ay ibangga ang sasakyan sa gilid ng bundok. Wasak ang sasakyan. Duguan ako. Ilang linggo akong nasa ospital, ang sabi ng mga mekaniko. Luma na daw ang preno. Bumigay daw dahil sa kalumaan. At naniwala ako. Diyos ko, naniwala ako na aksidente lang iyon. Pero sa recording, malinaw ang sinabi ni Marco. Sabi niya, sayang, buhay pa ang matanda. Dapat namatay na siya sa Baguio. Ako ang pumutol ng brake lines niya. Pero ang kunat ng buhay niya, nanlamig ang buong katawan ko. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Hindi pala aksidente iyon. Pinagtangkaan na pala nila ang buhay ko. Ang anak-anakan ko. Ang taong pinagkatiwalaan ko. Sinubukan na niya akong patayin. At dahil nabigo siya noon, sigurado akong uulitin niya iyon. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang lungkot sa puso ko ay napalitan ng takot. At ang takot ay napalitan ng galit. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa nursing home. Tungkol na ito sa buhay at kamatayan. Kung hindi ako kikilos,
Papatayin nila ako. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang matanda, pero sa likod ng mga mata ko, nakita ko ang dating Roberto. Ang Roberto na lumaban sa hirap ng buhay. Ang Roberto na nagtayo ng negosyo mula sa wala. Buhay pa ako. At hindi ako papayag na mamatay sa kamay ng mga traidor. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong mag-isip. Dahil ang kalaban ko ay nasa loob na ng aking pamamahay. Ang unang tibok ng puso ko paglabas ng bridal shop ay puno ng galit, puno ng puot. Ang kamay ko ay nanginginig habang hawak ang cellphone. Ang unang pumasok sa isip ko ay tumawag ng pulis. Ipakulong sila agad. Ngayon din, gusto kong tumawag sa istasyon. Gusto kong sabihin sa kanila na may nagtatangka sa buhay ko. Gusto kong iparinig sa kanila ang recording. Gusto kong makita si Marco na nakaposas at hinihila palabas ng bahay ko. Gusto kong tapusin na ang lahat ng ito bago pa lumubog ang araw. Muntik ko nang pindutin ang numero. Nakaamba na ang daliri ko. Handa na akong wasakin ang lahat, pero napahinto ako. Biglang pumasok sa isip ko ang mukha ng anak ko, si Sofia. Ibinaba ko ang telepono. Sumandal ako sa pader ng parking lot. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay mainit at maalikabok, pero ang pakiramdam ko ay nanlalamig ang buong katawan ko. Naisip ko, kung tatawag ako ng pulis ngayon, kung ipakukulong ko si Marco ngayon mismo, ano ang mangyayari kay Sofia? Kilala ko ang anak ko. Masyado siyang mabait, masyado siyang mapagmahal, at sa ngayon, masyado siyang bulag. Bulag siya sa pagmamahal kay Marco. Para sa kanya, si Marco ang prinsipe na sumalo sa kanya noong namatay ang kanyang ina. Si Marco ang sandalan niya. Kung aarestuhin ng mga pulis si Marco sa harap niya ng walang pasubali, magagalit sa akin si Sofia. Sigurado ako doon. Iisipin niya na kontrabida ako. Iisipin niya na ako ang masamang ama na humahadlang sa kaligayahan ng kanyang anak. Iisipin niya na naiinggit lang ako, o kaya naman, iisipin niya na totoo ang sinasabi ni Marco na ako ay ulyanin na ako ay paranoid, na ako ay nawawala na sa sarili. Mamanipulahin lang siya lalo ni Marco. Sasabihin ni Marco na peke ang recording, sasabihin niya na edited lang iyon. Sasabihin niya na gawa-gawa ko lang ito dahil ayaw kong mag-asawa ang anak ko, dahil ayaw kong bitawan ang pera ko. At dahil mahal na mahal ni Sofia si Marco, maniniwala siya. At kapag nangyari iyon, mawawala sa akin ang anak ko habang buhay. Magtatanan sila, aalis sila. At sa huli, kapag nakuha na ni Marco ang gusto niya, papatayin din niya si Sofia. Hindi. Hindi pwede. Hindi pwedeng mangyari iyon. Napagtanto ko na hindi sapat ang basta ipakulong si Marco. Hindi sapat ang basta iligtas ang pera ko. Ang tunay na laban dito ay ang kaluluwa ng anak ko. Kailangan kong iligtas si Sofia mula sa sarili niyang kahibangan. Kailangan kong tanggalin ang piring sa mga mata niya. Kailangan niyang makita, mismo ng kanyang dalawang mata, ang tunay na demonyo sa likod ng mukha ng anghel ni Marco. Kailangan niyang marinig ang kasinungalingan. Kailangan niyang maramdaman ang sakit ng pagtataksil bago pa maging huli ang lahat. At para mangyari iyon, kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging tuso. Mas tuso pa kay Marco. Nagpasya ako. Maglalaro ako sa laro nila. Kung gusto nila ng drama, bibigyan ko sila ng drama. Kung gusto nila ng acting, ipapakita ko sa kanila kung sino ang tunay na magaling umarte. Pumasok ako sa aking kotse, pero hindi ako umuwi agad. May kailangan akong puntahan, may kailangan akong kausapin. Isang tao na pinagkakatiwalaan ko ng buong buhay ko, isang tao na alam kong hindi ako lolokohin. Tinawagan ko ang isang lumang kaibigan, si General Victor Lacson. Si Victor ay kaklase ko noong kolehiyo. Pero iba ang tinahak niyang landas. Pumasok siya sa gobyerno, naging opisyal siya ng NBI, ang National Bureau of Investigation. Ngayon ay retirado na siya, pero ang pangalan niya ay kinatatakutan pa rin sa mundo ng mga kriminal. Kilala siya sa pagiging strikto, sa pagiging tapat, walang sinasanto. Siya ang taong nilalapitan mo kapag kailangan mo ng katotohanan, kahit gaano pa ito kapangit. Victor, sabi ko sa telepono, ang boses ko ay garalgal. Kailangan kita. Ngayon na. Hindi siya nagtanong ng marami. Naramdaman siguro niya ang bigat sa boses ko. Magkita tayo sa lumang safe house sa Quezon City, sabi niya. Doon sa pribadong opisina ko. Nagmaneho ako papunta doon.
Ang bawat minutong lumilipas ay parang oras. Panay ang tingin ko sa rearview mirror. Baka may sumusunod sa akin. Baka alam na ni Marco na alam ko na. Baka pinutol na naman niya ang preno ko. Ang takot ay nandoon. Pero mas nangingibabaw ang determinasyon. Pagdating ko sa opisina ni Victor, agad akong naupo. Inabutan niya ako ng tubig. Napansin niya ang panginginig ng kamay ko. "Roberto," sabi niya sa kanyang malalim na boses. "Anong nangyari? Mukha kang nakakita ng multo." Tumingin ako sa kanya. "Mas malala pa sa multo, Victor. Demonyo ang nakita ko at nakatira siya sa pamamahay ko." Inilabas ko ang USB. Ang maliit na bagay na naglalaman ng katapusan ng aking pamilya. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang fitting room, ang plano sa nursing home, ang peking kasal, ang pera, at ang pinakamasakit, ang pag-amin ni Marco na siya ang sumira sa preno ng sasakyan ko. Ipinarinig ko sa kanya ang recording. Tahimik lang kaming nakinig. Ang tanging tunog sa kwarto ay ang boses nila Marco at Sofia mula sa speaker at ang tunog ng aircon. Habang tumatagal, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni General Lacson. Ang kanyang noo ay kumunot, ang kanyang mga mata ay nanliit, ang kanyang panga ay tumigas. Ito ang mukha ng isang taong sanay humarap sa kasamaan. Pero kahit siya ay nabigla sa narinig niya. Nang matapos ang recording, nanatiling tahimik si Victor ng ilang sandali. Tumingin siya sa akin. Ang tingin niya ay puno ng awa at pag-aalala. "Roberto," sabi niya ng mahina, "delikado ang sitwasyon mo, sobrang delikado." Tumayo siya at naglakad-lakad sa kwarto. Ang mga taong ito, si Marco, ang babaeng abogado, hindi sila mga baguhan. Professional ang galaw nila, planado, organisado, at handa silang pumatay. Sinubukan ka na nilang patayin sa Baguio, Roberto, at dahil buhay ka pa, sigurado akong uulitin nila iyon. Napalunok ako. Alam ko iyon. Pero iba pala, kapag narinig mo mula sa isang eksperto, hindi ito simpleng away pamilya. Dagdag pa ni Victor. Ito ay sindikato. Isang con job na pinaghandaan ng ilang taon. Humingi ako ng tulong sa kanya. Lumuhod ako sa harap ng kaibigan ko kung kinakailangan. Sabi ko, "Victor, tulungan mo ako, parang awa mo na. Hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Marco, ang nakaraan niya, ang mga koneksyon niya, ang pera ko, saan niya dinala, sino ba talaga siya." Hinawakan ni Victor ang balikat ko. Itinayo niya ako. "Huwag kang lumuhod, Roberto. Magkaibigan tayo. Tutulungan kita." Agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Tumawag siya sa kanyang mga dating tauhan, mga eksperto sa forensic accounting, mga private investigator, mga taong kayang halukayin ang kahit anong bahaho ng isang tao. "Hanapin niyo ang lahat tungkol kay Marco." Utos niya sa kabilang linya, pati ang fake name na JV Santos, pati ang abogado na si Katrina. "Gusto ko ng full background check, bank accounts, travel history, criminal records, lahat." Lumingon siya sa akin. "Roberto, simula ngayon, may mga mata na tayo sa kanila. Susundan namin ang bawat galaw ng pera. Hahanapin namin kung saan nila tinatago ang ninakaw sa iyo." Pero may babala siya. Isang babala na tumatak sa isip ko. "Pero, Roberto," seryoso niyang sabi, "habang ginagawa namin ito, ikaw ang nasa frontline. Ikaw ang nasa panganib. Kailangan mong bumalik sa bahay na iyon. Kailangan mong matulog sa iisang bubong, kasama ang taong gustong pumatay sa iyo." Tumango ako. "Alam ko, Victor. Kaya mo ba?" tanong niya. "Kaya mo bang umarte? Kaya mo bang ngumiti sa kanya na parang wala kang alam? Dahil sa oras na mahalata ni Marco na may alam ka, sa oras na maghinala siya, baka hindi ka naabutan ng umaga." Huminga ako ng malalim. Inisip ko ang mukha ng asawa kong si Isabel. Inisip ko ang pangako ko sa kanya bago siya namatay. "Alagaan mo si Sofia." "Kakayanin ko," sagot ko. "Gagawin ko ang lahat." Umalis ako sa opisina ni Victor na may dalang bagong misyon. Habang nagmamaneho ako pabalik sa amin, pakiramdam ko ay nagmamaneho ako papunta sa impyerno. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong bumalik sa bahay na pugad ng mga ahas. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan, ngayon ay puno na ng patalim. Habang nasa daan, nagdasal ako, kinausap ko ang Diyos. Kinausap ko si Isabel. "Mahal, bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako ng talino. Huwag mong hayaang manginig ang boses ko.
Huwag mong hayaang lumabas ang galit sa mga mata ko. Kailangan kong magpanggap na ako pa rin ang dating tatay. Ang tatay na walang alam, ang tatay na uto-uto, ang tatay na nagtitiwala ng buong puso. Huminto ako saglit sa gilid ng kalsada bago dumating sa aming subdivision. Tumingin ako sa salamin ng kotse. Nakita ko ang mukha ng isang pagod na matanda. Ang mga mata ko ay mapula sa kakaiyak at puyat. Ang noo ko ay kunot sa galit. Hindi pwede ito, Roberto, bulong ko sa sarili ko. Mahahalata ka nila. Pinunasan ko ang mukha ko. Inayos ko ang aking buhok. Huminga ako ng malalim at pinilit kong ngumiti. Isang ngiti. Dalawang ngiti. Sinubukan kong ibalik ang kislap sa aking mga mata. Ang kislap ng isang amang excited sa kasal ng anak. Ngumiti ka, utos ko sa sarili ko. Ngumiti ka kahit durog na durog ka na. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Ang ngumiti sa taong sumubok pumatay sa akin. Ang kamayan ang taong nagnanakaw sa akin. Ang yakapin ng anak na nagbalak magtapon sa akin sa nursing home. Pero gagawin ko ito para sa katarungan, para sa kaligtasan ko, at para sa huling pag-asa na mailigtas ko si Sofia mula sa sarili niya. Kailangan kong maging best actor. Mas magaling pa kay Marco, mas magaling pa sa kanilang lahat. Dahil ang premyo sa acting na ito ay hindi tropeo. Ang premyo ay ang buhay ko at ang kinabukasan ng anak ko. Pinaandar ko muli ang kotse. Tanaw ko na ang gate ng aming bahay. Nakikita ko na ang ilaw sa sala. Nandoon sila. Naghihintay. Siguro ay nagtatawanan na naman tungkol sa katangahan ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela. Ang mga buko ng daliri ko ay namumuti sa higpit. Kapit lang, Roberto, bulong ko. Kapit lang. Malapit na. Malapit na ang araw ng paniningil. Binuksan ko ang radyo para mawala ang katahimikan. Huminga ako ng huling beses na malalim at pinindot ko ang remote ng gate. Bumukas ang pinto ng impyerno. At pumasok ako ng nakangiti. Handa na ako. Simula na ng laro. At sa larong ito, sisiguraduhin kong ako ang huling tatawa. Bumukas ang gate ng aming bahay. Ang bahay na pinaghirapan kong ipatayo. Ang bahay kung saan lumaki si Sofia. Dati, ang pakiramdam ko dito ay kapayapaan. Pero ngayon, para akong pumapasok sa loob ng kulungan ng mga leon, naabutan ko sila sa hapagkainan. Masayang nag-uusap, amoy na amoy ko ang nilulutong adobo, ang paborito ko. Dati-rati, ang amoy na ito ay nagpapagutom sa akin. Ngayon, halos masuka ako, pagkakita sa akin ni Marco. Agad siyang tumayo, ngumiti siya. Ang ngiting iyon, ang ngiting akala ko ay totoo. Lumapit siya at nagmano. Sabi niya, "Papa, nandyan na pala kayo. Kamusta ang lakad niyo? Umupo na kayo. Ipinagluto kayo ni Sofia." Kinilabutan ako. Naramdaman ko ang dampi ng kamay niya sa noo ko. Ang kamay na pumutol ng preno ng kotse ko. Gusto kong itabig ang kamay niya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sakalin siya at tanungin kung bakit. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, ngumiti ako. Isang ngiti na puno ng sakit. Sabi ko, "Salamat, Marco. Mabuti naman ako. Napagod lang sa pagpili ng bulaklak para sa kasal." Umupo ako sa tapat ni Sofia. Tiningnan ko siya. Ang anak ko. Nakita ko na umiiwas siya ng tingin. Hindi siya makatingin sa mata ko. Alam kong may konsensya pa siya. Alam kong nagtatalo ang isip niya. Nagsimula kaming kumain. Ang bawat subo ay parang paglunok ng bato. Nagkwento ako tungkol sa kasal. Nagpanggap akong excited. Sabi ko, "Sofia, anak, gusto ko maging perpekto ang kasal mo. Bibigyan ko pa kayo ng dagdag na pera para sa honeymoon nyo." Nakita ko ang kislap sa mata ni Marco. Kasakiman. Puro kasakiman. Tapos, biglang nagsalita si Marco. Sabi niya, "Papa, speaking of health, nagpa-schedule ako ng check-up para sa inyo. Kay Dr. Reyes. Kaibigan ko siya. Magaling na doktor. Para masiguro nating malakas kayo sa araw ng kasal." Dr. Reyes. Ang doktor na babayaran nila para ideklara akong baliw. Tumingin ako kay Marco. Tinitigan ko siya sa mata. Sabi ko, "Salamat, anak. Napakabuti mo talagag tao. Napakaswerte namin sa iyo." Tumawa siya. Tumawa rin si Sofia. Tumawa rin ako. Pero sa loob-loob ko, sumisigaw ako. Nagdurugo ang puso ko habang nagtatawanan kami. Lihim kong inaanalisa ang bawat galaw nila. Lihim akong nagpaplano. Habang sila ay nagbabalak na ipakulong ako sa mental hospital.
Ako naman ay lihim na gumagawa ng kopya ng mga ebidensya. Iniipon ko ang bawat detalye ng kanilang nakaw na yaman. Ang bahay na ito ay naging entablado. At kaming lahat ay mga artista. Sila, gumaganap bilang mapagmahal na mga anak. At ako, gumaganap bilang isang mangmang na matanda, pero hindi nila alam. Alam ng mangmang na matanda ang script. Alam ko ang ending. At sisiguraduhin ko na hindi ako ang iiyak sa huli. Ang bawat ngiti nila ay parang punyal sa aking dibdib. Pero ang bawat ngiti ko ay isang hakbang papalapit sa kanilang katapusan. Konting tiis na lang. Konting tiis na lang. Ilang araw bago ang kasal, ipinatawag ako ni General Victor Lacson sa kanyang opisina. Sabi niya, "Roberto, kailangan mong makita ito. Umupo ka dahil hindi mo magugustuhan ang laman ng folder na ito." Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ang brown envelope. Mabigat ito, kasing bigat ng katotohanang babago sa buhay ko. Pagbukas ko, tumambad sa akin ang litrato ni Marco, pero iba ang pangalan sa ilalim. Hindi Marco Castillo, hindi Marco Santos. Ang nakasulat ay Miguel Rodriguez. At sa isa pang pasaporte, Antonio Cruz. At sa isa pa, Rico Dantes. Napatingin ako kay Victor. Gulat na gulat. Sino ang taong ito? Tanong ko. Sino ang taong pinakain ko sa pamamahay ko? Huminga ng malalim si Victor. Siya ay isang professional swindler, Roberto. Isang manloloko na ang trabaho ay magpanggap na anak, magpanggap na negosyo partner, magpanggap na mangingibig. Ginagawa niya ito sa loob ng mahigit 10 taon. At ikaw. Ikaw ang pinakamalaking isda na nabingwit niya. Binuklat ko pa ang mga pahina. Nakita ko ang mga bank records. Ang mga numero ay nakakahilo. 130 milyong piso. 130 million pesos. Ganoon kalaki ang nawala sa akin. Sa loob ng 3 taon, dahan-dahan, paunti-unti, sa pamamagitan ng mga peking negosyo, mga peking investment, mga ghost projects na inaprubahan ko dahil tiwala ako sa kanya. "Papa," ang sabi niya noon, "maganda ang return of investment dito. Sigurado tayo dito." At ako naman, dahil gusto kong suportahan ang anak-anakan ko. Pumirma ako. Naglabas ako ng tseke. Ang bawat pirma ko pala ay pako sa sarili kong kabaong. Pero hindi lang pera ang kinuha niya. Sa huling pahina ng report, nakita ko ang pinakamasakit sa lahat. Isang flight detail. Isang booking confirmation sa Singapore Airlines. Ang petsa ng alis ay sa gabi ng kasal. 2 tiket lang ang nakabook. Isang pangalan ay Miguel Rodriguez na si Marco at ang isa ay Katrina Velasquez, si Katrina, ang abogadong kaibigan ni Sofia. Ang babaeng akala ko ay tumutulong sa anak ko, sila pala ang magkasama, sila ang magkakampi, sila ang magkatipan. Nasaan ang tiket ni Sofia? Tanong ko kay Victor. Ang boses ko ay halos hindi lumabas sa lalamunan ko. Saan pupunta ang anak ko? Umiling si Victor. Ang mukha niya ay puno ng awa. Wala, Roberto. Walang tiket si Sofia. Ang plano nila, iiwan nila si Sofia dito. Parang sinabugan ako ng bomba. Ang plano pala ay hindi lang basta nakawan ako. Ang plano ay ituro lahat ng sisi kay Sofia. Dahil si Sofia ang pipirma sa mga dokumento sa kasal. Si Sofia ang magiging legal wife. Si Sofia ang magkakaroon ng power of attorney. Kapag nakuha na nila Marco at Katrina ang pera, tatakas sila papuntang Singapore. Magpapakasasa sila sa yaman ko. At si Sofia, siya ang may iwan dito. Siya ang hahabulin ng mga bangko. Siya ang hahabulin ng batas. Siya ang makukulong. Gagamitin nila ang anak ko bilang scapegoat, bilang panangga. Ang galit na naramdaman ko ay hindi na masukat. Kung nasa harap ko lang si Marco ngayon, baka napatay ko na siya. Hindi ko inakalang may ganitong klase ng demonyo sa mundo. Ginamit niya ang pagmamahal ng anak ko. Ginamit niya ang tiwala ko. Victor, sabi ko, kailangan natin silang pigilan. Kailangan natin silang durugin. Tumango si Victor. Dudurugin natin sila, Roberto. Pero kailangan natin ng matibay na testigo. Kailangan natin ng tao na magpapatunay na si Marco at si Miguel Rodriguez ay iisang tao. Dahil kung wala tayong testigo, sasabihin lang niya na identity theft ito, na inosente siya. May inilapag na isa pang litrato si Victor. Isang babae. May edad na, mukhang disente, mukhang mayaman. Ito si Doña Carmen,
sabi ni Victor. Taga Cebu. Isa siyang biyuda. Ilang taon na ang nakakaraan. Nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Miguel. Ninakawan siya nito at iniwan sa araw ng kasal. Tinitigan ko ang litrato. Ang sakit sa mga mata ng babae ay pamilyar. Ito rin ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Kailangan ko siyang makausap, sabi ko. Kailangan ko siyang kumbinsihin na tulungan tayo. Nasa Maynila siya ngayon, sagot ni Victor. Nakausap ko na siya. Galit siya, Roberto. Galit na galit siya sa nangyari sa kanya at handa siyang tumulong. Sa sandaling iyon, nabuhayan ako ng loob. Hindi pala ako nag-iisa. May iba pang biktima. At ang biktima na iyon ang magiging susi sa aming tagumpay. Umuwi ako ng gabing iyon na mabigat ang dibdib pero malinaw ang isip. Tiningnan ko si Sofia na abala sa pag-aayos ng kanyang wedding gown. Ang ganda mo anak, sabi ko. Ngumiti siya. Salamat papa, excited na ako. Magiging Mrs. Castillo Santos na ako. Gusto kong umiyak. Gusto kong sabihin sa kanya na ang lalaking pakakasalan niya ay may ibang babae. Na ang lalaking iyon ay iiwan siya sa ere. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa. Hindi pa ngayon. Kailangan niyang makita ang buong katotohanan. Kailangan niyang maramdaman ang sakit para matuto siya. Dahil kung sasabihin ko ngayon, hindi siya maniniwala. Patawarin mo ako anak. Patawarin mo ako kung hahayaan kitang masaktan. Pero ito lang ang paraan para mailigtas kita sa habambuhay na pagdurusa. Ito lang ang paraan para hindi ka makulong. Ang katotohanan ay masakit, pero ang kasinungalingan ay nakamamatay. At sa laban na ito, katotohanan lang ang sandata natin, kinabukasan. Sinamahan ako ni Victor sa isang pribadong coffee shop sa Makati. Doon kami magkikita ng aming alas. Ang babaeng tatapos sa kasamaan ni Marco. Pagpasok namin, nakita ko agad siya, si Doña Carmen. Nakaupo siya sa sulok. Tuwid ang likod, nakaayos ang buhok. Suot ang mamahaling pearl necklace sa unang tingin. Aakalain mong isa lang siyang ordinaryong donya na nagkakape. Pero paglapit ko, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, ang pagod, ang sugat na hindi pa naghihilom. Doña Carmen, bati ko. Ako po si Roberto. Tumingin siya sa akin. Matagal, tinitimbang niya ako, tapos tumango siya. Maupo ka, Roberto. Nakuwento na sa akin ni General Lacson ang lahat. Umupo ako sa tapat niya. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Tulungan niyo po kami, pakiusap ko. Ang lalaking nanloko sa inyo, si Miguel. Siya ngayon si Marco, at sa makalawa, pakakasalan niya ang anak ko. At pagkatapos, iiwan niya ang anak ko, nasira ang buhay. Tulad ng ginawa niya sa inyo. Nakita ko ang paghigpit ng hawak ni Doña Carmen sa kanyang tasa. Nanginginig ang kamay niya. Si Miguel, bulong niya. Ang boses niya ay puno ng pait. Ang demonyong iyon, huminga siya ng malalim at nagsimulang magkwento. Biyuda na ako noon, Roberto. Malungkot. Nag-iisa. Tapos dumating siya. Gwapo, maginoo, magaling magsalita. Sabi niya, mahal niya ako. Sabi niya, aalagaan niya ako. Naniwala ako. Diyos ko, naniwala ako. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hiningi niya ang tiwala ko at ibinigay ko. Hiningi niya ang pera ko para sa investment daw, ibinigay ko. 20 milyong piso, Roberto. 20 million pesos. Ibinigay ko sa kanya dahil akala ko mag-asawa na kami. Pinunasan niya ang luha, gamit ang panyo, ang araw ng kasal namin. Naghintay ako sa simbahan. Naghintay ako ng 1 oras, 2 oras. Hindi siya dumating. Tinawagan ko siya. Cannot be reached. Pinuntahan ko ang kondo niya. Wala na. Walang laman. Dala niya ang pera ko. Dala niya ang puso ko. Dala niya ang dangal ko. Natahimik ako. Naramdaman ko ang sakit niya. Ang kahihiyan. Ilang taon akong nagtago. Patuloy niya. Nahiya ako sa mga kaibigan ko. Sa pamilya ko. Sabi nila, ang tanda ko na. Nagpaloko pa ako sa bata. Sabi nila, sugar mommy daw ako. Masakit, Roberto. Sobrang sakit. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang kamay ng isang ina na nasaktan. Doña Carmen, sabi ko. Hindi niyo kasalanan na nagmahal kayo. Hindi niyo kasalanan na naniwala kayo sa kabutihan ng tao. Ang may kasalanan ay siya, ang manloloko. Tumingin siya sa akin. Ang mata niya ay nag-alab. Kaya nandito ako, sabi niya. Matatag na ang boses niya.
Nung nalaman ko kay General Lacson na may bago siyang biktima, na ang anak mo naman ang sisirain niya, sabi ko sa sarili ko, hindi na pwede. Tama na. Pupunta ako sa kasal, deklara niya. Haharap ako sa kanya. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang buhay pa ako. Gusto kong makita ang takot sa mata niya. Gusto kong ituro siya sa harap ng Diyos at sabihin, magnanakaw ka. Nagpasalamat ako ng paulit-ulit. Salamat, Doña Carmen. Ang tapang niyo po. Para ito sa anak mo, Roberto, sabi niya. At para sa akin din. Para sa katarungan na ipinagkait sa akin ng matagal na panahon. Umalis kami sa coffee shop na may bagong pag-asa. Ngayon, may mukha na ang aming ebidensya. May boses na ang aming laban. Si Doña Carmen ang magiging alas namin. Ang kanyang kwento ay magiging salamin para kay Sofia kapag nakita ni Sofia si Doña Carmen. Maiintindihan niya na hindi siya espesyal kay Marco, na isa lang siyang numero, isa lang siyang transaction. Habang pauwi ako, naisip ko ang sinabi ni Doña Carmen. Nahiya ako. Iyon ang sandata ng mga manloloko, ang hiya ng biktima. Alam nilang hindi tayo magsusumbong dahil sa hiya. Alam nilang mananahimik tayo para sa ating reputasyon. Pero nagkamali si Marco. Dahil ang hiya ko ay napalitan na ng galit. At ang galit ng isang magulang ay kayang sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak. Humanda ka, Marco, Miguel, Rico, kung anuman ang pangalan mo, dahil ang mga multo ng nakaraan mo ay nandito na para singilin ka. Gabi bago ang kasal, tahimik ang buong bahay. Ang katahimikan bago ang bagyo. Nasa sala ako. Nakatingin sa malaking litrato namin ni Isabel at Sofia noong graduation niya. Ang saya namin noon. Buo pa kami. Walang Marco. Walang kasinungalingan. Umakyat ako sa kwarto ni Sofia. Kumatok ako ng mahina. Pasok, Papa, sabi niya. Nakaupo siya sa kama. Yakap-yakap ang una na paborito niya noong bata pa siya. Namumugto ang mata niya. Umiyak ba siya? Umupo ako sa tabi niya. Hinaplos ko ang buhok niya. Ang buhok na dati ay sinusuklayan ko bago siya pumasok sa eskwela. Anak, malambing kong sabi. Bukas na ang malaking araw. Tumango siya. Pero hindi siya ngumiti. Sofia. Tinitigan ko siya sa mata. Gusto kong maging tapat ka sa akin. Masaya ka ba talaga? Ito ba talaga ang gusto mo? Nakita ko ang pag-alinlangan sa mukha niya. Nakita ko ang takot. Kumurap siya at tumulo ang luha. Papa, bulong niya. Kasi, minsan, huminto siya. Parang may gustong kumawala sa dibdib niya. Ito na ang pagkakataon. Muntik na siyang umamin. Muntik na niyang sabihin sa akin ang totoo, na natatakot siya, na napipilitan lang siya. Na alam niyang may mali. Anak, sabi ko, andito ako. Si Papa ito. Kahit ano pa iyan, kahit ano pa ang nagawa mo, maiintindihan ko. Sabihin mo sa akin, may problema ba? May tinatago ba kayo ni Marco? Bumuka ang bibig niya. Papa kasi, si Marco. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Nakangiti, pero ang mata niya ay matalim. Matalim pa sa kutsilyo. Babe, sabi ni Marco. Andito ka lang pala. Hinahanap kita. Tumatawag ang coordinator. May problema daw sa bulaklak. Tumingin siya sa akin. Isang tingin na puno ng babala. Papa, gabing-gabi na. Bakit gising pa kayo? Baka tumaas ang blood pressure niyo. Kailangan niyong magpahinga para bukas, di ba? Naramdaman ko ang lamig sa kwarto. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Tumingin si Sofia kay Marco. Nakita ko kung paano siya nanliit, kung paano nawala ang tapang niya. Mabilis siyang pinunasan ang luha niya. Wala, Papa, sabi ni Sofia. Ang boses niya ay naging matigas, naging malamig. Wala kaming tinatago. Pre-wedding jitters lang ito. Stress lang. Okay lang kami. Sigurado ka? Tanong ko. Huling pag-asa. Anak, pwede tayong umatras. Pwede nating itigil ito ngayon. Umiling si Sofia. Tumingin siya kay Marco na parang humihingi ng lakas o pahintulot. Hindi, Papa, sagot niya. Mahal ko si Marco. At bukas, magiging masaya na kaming lahat. Kasama ka. Kasama ako? Kasama ako sa nursing home? Tumayo ako. Mabigat ang pakiramdam. Sige anak, magpahinga ka na. Lumabas ako ng kwarto. Pero bago sumara ang pinto, narinig ko ang bulong ni Marco. Ano ka ba, Sofia? Muntik ka na dun. Gusto mo bang masira ang lahat? Para din naman ito sa kanya.
Huwag kang tanga. Huwag kang tanga. Ganoon niya kausapin ang anak ko at tinanggap lang ito ni Sofia. Bumalik ako sa kwarto ko. Doon, umiyak ako. Umiyak ako dahil nabigo ako. Nabigo akong iligtas siya ngayong gabi. Nabigo akong kumbinsihin siya gamit ang salita. Pinili niyang manahimik. Pinili niyang protektahan ang lalaking sisira sa kanya. Pinili niyang magsinungaling sa akin hanggang sa huli. Masakit man, tinanggap ko na ang kapalaran. Hindi sapat ang salita, hindi sapat ang pakiusap. Kailangan niya ng sampal ng katotohanan, isang malakas na sampal. Kailangan niyang maranasan ang matinding kahihiyan bukas. Kailangan niyang makita ang posas sa kamay ni Marco. Kailangan niyang marinig ang sigaw ng mga tao dahil iyon lang ang paraan para magising siya. Iyon lang ang paraan para mabasag ang sumpa na inilagay ni Marco sa kanya. Bukas, sa simbahan, magiging malupit ako, magiging matigas ako. Pero ito ay kalupitan ng isang siruhano na kailangang hiwain ang pasyente para tanggalin ang kanser. Si Marco ang kanser. At bukas, tatanggalin ko siya sa buhay namin kahit na dumugo ang puso ng anak ko. Matulog ka na, Sofia. Dahil bukas, gigising ka sa isang bangungot pero pangako. Pagkatapos ng bangungot na iyon, gigising ka rin sa isang bagong umaga. Naligtas ka. Namalaya ka. Sumikat ang araw. Ang araw ng kasal. Ang araw ng paghuhukom. Pagkagising ko. Ang bigat ng pakiramdam ko. Parang may bato sa dibdib ko. Ito na. Ito na ang huling araw na magpapanggap ako. Bumaba ako sa kusina. Naabutan ko si Marco. Naka-bathrobe, humihigop ng kape. Mukhang relax na relax. Mukhang hari ng bahay. Good morning, Papa. Bati niya. Masigla. Handa na ba kayo? Big day ngayon. Umupo ako. Tinitigan ko siya. Gusto kong sabihin na oo, big day ngayon para sa kulungan. Pero ngumiti lang ako. Oo, Marco, sabi ko. Handa na ako. May inilabas siyang folder. Inilapag niya sa mesa. Sa tabi ng kape ko, Papa, sabi niya. Seryoso ang muka. Bago tayo maging busy mamaya, may kailangan lang kayong pirmahan. Alam niyo naman, para hindi na kayo ma-stress sa honeymoon namin. Pinuksan ko ang folder. Power of attorney. Ito na iyon. Ang dokumento na magbibigay sa kanya ng karapatan sa lahat ng ari-arian ko. Ang dokumento na papatay sa akin. Pirmahan niyo na, Papa. Utos niya. Malambing pero may halong pilit. Para secure na ang lahat. Hinawakan ko ang ballpen. Tiningnan ko ang papel. Tiningnan ko si Marco sa sandaling iyon. Nakita ko ang kasabikan sa mata niya. Ang gutom sa pera. Binitawan ko ang ballpen. Mamaya na, Marco, sabi ko. Mahina pero matatag. Sa simbahan na lang. Masyado akong kinakabahan ngayon. Baka pangit ang pirma ko. Kumunot ang noo niya. Pero Papa, sabi ko mamaya na ulit ko. Tumayo ako. Magbibihis na ako. Iniwan ko siya doon. Nakita ko ang pagdududa sa mukha niya. Ang kaba. Good. Matakot ka. Nagbihis ako ng barong Tagalog. Ang barong na isinuot ko noong anibersaryo namin ni Isabel. Humarap ako sa salamin. Isabel, bulong ko. Samahan mo ako. Bantayan mo ang anak natin. Pagdating sa simbahan ng San Agustin. Ang ganda ng paligid. Puti ang mga bulaklak. Grandioso. Puno ng bisita. Mga kilalang tao. Mga politiko. Mga negosyante. Lahat sila ay nakangiti. Walang kaalam-alam na ang pupuntahan nila ay hindi kasal, kundi isang paglilitis. Nakita ko si Sofia, nasa loob ng bridal car. Bumaba siya. Napakaganda niya. Ang wedding gown niya ay kumikinang sa ilalim ng araw, pero ang mata niya, malungkot. Papa, sabi niya nang makita ako. Niyakap niya ako ng mahigpit. Papa, mahal kita. Mahal din kita, anak, sagot ko. Tandaan mo iyan. Kahit anong mangyari sa loob, mahal na mahal kita. Hindi niya naintindihan ang sinabi ko. Tumunog ang kampana. Nagsimula ang musika. Naglakad kami papasok. Doors open. Ang haba ng aisle. Ang daming tao. Lahat sila nakatingin sa amin. Pumapalakpak. Kinukunan kami ng litrato sa dulo ng altar. Nandoon si Marco. Katabi ang peking pari. Katabi ang best man na isa ring kasabwat. Nakita ko si Marco na nagpapahid ng pawis. Tumingin siya sa akin. Hinahanap niya siguro ang folder na pinapapirmahan niya. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiti na nagsasabing, tapos ka na. Habang naglalakad kami. Inikot ko ang paningin ko. Sa gilid,
malapit sa choir loft. Nakita ko si General Victor Lacson, nakabarong din. Pero alam kong may baril siya sa ilalim. Tumango siya sa akin ng bahagya sa likuran. Nakita ko ang mga lalaking naka-Amerikana na hindi pamilyar, mga ahente ng NBI. Nakaposisyon sa bawat pinto, walang takas, sa isang hilera sa gitna. Nakita ko si Doña Carmen, nakaitim na belo at sombrero. Nakayuko, naghihintay ng hudyat. Ang buong simbahan ay isang bitag at ang daga ay nasa altar na. Humigpit ang hawak ni Sofia sa braso ko. Papa, ang lamig ng kamay mo. Ayos lang ako, anak, sabi ko. Nakarating kami sa altar. Ibinigay ko ang kamay ni Sofia kay Marco. Hinawakan ni Marco ang kamay ng anak ko. Ang kamay na balak niyang bitawan kapag nakuha na niya ang pera. Tumingin si Marco sa akin. Salamat, Papa. Tinitigan ko siya. Walang anuman. Miguel, nanlaki ang mata niya. Narinig niya ang pangalang binanggit ko. Miguel, ang tunay niyang pangalan, bago pa siya makapag-react. Umupo na ako sa front row. Nagsimula ang seremonya. Ang peking pari ay nagsalita. Nagtipon tayo dito. Ang puso ko ay kumakalabog. Parang sasabog ang dibdib ko. Ito na ang huling sandali ng aming pamilya. Ito na ang katapusan ng kasinungalingan. Naghihintay lang ako ng tamang tiyempo. Ang tanong na babago sa lahat, sino ang tutol sa kasal na ito? At kapag tinanong iyon, sisiguraduhin kong maririnig ng buong mundo ang sagot ko. Humanda ka, Marco. Ang araw ng iyong paghuhukom ay ngayon na. Ang simbahan ng San Agustin ay balot ng katahimikan. Isang uri ng katahimikan na mabigat, nakakasakal. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng sarili kong puso. Nasa harap ako. Nakaupo sa unang hilera. Kitang-kita ko ang likod ng anak kong si Sofia. Ang kanyang veil ay puting-puti. Napakalinis, napaka-inosente. Katabi niya ang demonyong si Marco. Nakatayo ng tuwid, kampante. Parang sigurado na siya sa kanyang tagumpay. Ang peking pari ay tumikhim. Inayos niya ang kanyang mikropono. Alam ko na ang susunod na mangyayari. Ito na ang huling bahagi ng seremonya bago ang sumpaan. Ang bahagi kung saan tatanungin ang mga saksi kung may dahilan ba para pigilan ang kasal. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang Manila envelope na nakatago sa loob ng aking barong Tagalog. Ramdam ko ang kapal ng mga dokumento sa aking dibdib. Ito ang sandata ko. Ito ang bomba na wawasak sa lahat. Nagsalita ang pari. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong simbahan. Kung mayroon man sa inyo ang may nalalaman na dahilan, kung bakit hindi dapat ikasal ang dalawang ito, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Tumigil ang mundo. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Ang inaasahan ng lahat ay katahimikan. Ang inaasahan ni Marco ay tuloy-tuloy na tagumpay. Pero hindi ngayon. Tumayo ako. Ang tunog ng sapatos ko sa marmol na sahig ay parang kulog. Ako, sabi ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay boses ng isang amang pagod na. Ako. Hindi ako pumapayag. Ang buong simbahan ay napasinghap. Parang hinigop ang hangin sa loob. Ang 300 bisita ay sabay-sabay na lumingon sa akin. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mata. Ang mga kamera ay biglang tumutok sa akin. Lumingon si Sofia. Ang mukha niya ay puno ng takot. Papa? Lumingon si Marco. Ang ngiti niya ay nawala. Napalitan ng galit, pero mabilis niyang binawi. Mabilis niyang isinuot ang maskara ng isang nag-aalalang anak. Lumapit siya sa akin. Papa, sabi niya ng malakas para marinig ng lahat. Papa, ano na naman ba ito? Umatake na naman ba ang sakit niyo? Umuwi na tayo. Pagod lang kayo. Sinubukan niyang hawakan ang braso ko. Para akong akayin palabas. Para akong baliw na kailangang ilayo sa publiko. Ganoon ang gusto niyang palabasin. Na ako ay ulyanin. Na ako ay gumagawa ng eksena dahil sa katandaan. Pero tinabig ko ang kamay niya. Malakas. Huwag mo akong hawakan, sigaw ko. At huwag mo akong palabasin na baliw, Marco, dahil sa ating dalawa. Ikaw ang may sakit, sakit sa utak, at sakit sa kaluluwa. Naglakad ako papunta sa gitna. Humarap ako sa mga bisita. Humarap ako sa mga kaibigan ko, sa mga ninong at ninang, sa mga taong iginagalang sa lipunan. Mga kaibigan, simula ko. Patawarin niyo ako sa gulo. Pero ang nasasaksihan niyo ngayon ay hindi kasal.
Ito ay isang krimen. Ito ay isang panloloko. Papa, tama na, sigaw ni Sofia. Umiiyak na siya. Sinisira mo ang kasal ko. Tiningnan ko ang anak ko. Ang puso ko ay nadurog. Anak, inililigtas kita. Dahil ang lalaking katabi mo, ang lalaking pakakasalan mo, ay hindi ka mahal at hindi Marco ang pangalan niya. Mabilis na sumugod si Marco. Itigil niyo ang microphone. Baliw ang matandang ito, pero huli na ang lahat. Inilabas ko ang mga litrato mula sa envelope. Itinaas ko ang mga ito. Ipinakita ko sa lahat. At sa tulong ni General Lacson, ang malaking projector screen sa loob ng simbahan ay biglang nagbago. Mula sa mga slideshow ng bata pang si Sofia at Marco, napalitan ito ng mga ebidensya. Ang unang lumabas ay ang bank records. Tingnan nyo, sigaw ko. Ito ang pera ng pamilya Castillo. 130 milyong peso, 130 million pesos. Nawala, ninakaw. At saan napunta? Sa account ng lalaking ito. Sa account ng peking kumpanya na itinayo niya. Ang mga bisita ay nagbulungan. Ang iba ay tumayo para makita ng malinaw. Sunod na lumabas ang recording. Ang boses ni Marco at ng kasabwat niyang si Katrina narinig ng buong simbahan ang malinaw na plano. Boses ni Marco sa speaker. Kapag napirmahan na ni Sofia ang papel, itatapon natin ang matanda sa Golden Sunset sa Tagaytay. Doon siya mamamatay ng mag-isa. Nanlaki ang mata ni Marco. Namutla siya na parang papel. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap kung saan nanggagaling ang tunog. Papa, bulong ni Sofia. Takot na takot. Boses ni Marco iyon. Ikaw ba iyon, Marco? Hindi nakasagot si Marco. Pero hindi pa ako tapos. May isa pang pasabog. Ang pinakamasakit sa lahat. Sofia, sabi ko ng mahina. Tingnan mo ang screen. Lumabas ang mga litrato. Litrato ni Marco at ni Katrina. Ang abogadong maid of honor ni Sofia. Nasa hotel sila. Magkahawak kamay. Naghahalikan. Masayang masaya. At ang huli. Ang litrato ng plane tickets. Tingnan niyo ang tiket, sabi ko. Singapore Airlines. One-way ticket. Paalis mamayang gabi. 2 pasahero lang. Si Miguel Rodriguez. Na siya ring si Marco. At si Katrina Velasquez. Tumingin ako kay Sofia. Diretso sa mata. Anak, wala ang pangalan mo dyan. Wala kang tiket. Iiwan ka nila. Pagkatapos nilang makuha ang pirma mo. Pagkatapos nilang makuha ang pera, tatakas sila. At ikaw ang maiiwan dito para makulong. Ikaw ang gagawin nilang scapegoat. Bumagsak si Sofia sa sahig. Ang kanyang wedding gown ay kumalat sa marmol. Tumingin siya kay Katrina na nasa gilid ng altar. Si Katrina ay namumutla at nanginginig. Katrina? Tanong ni Sofia. Totoo ba? Best friend kita. Totoo ba? Hindi nakasagot si Katrina. Yumuko lang siya. At sa pananahimik na iyon, nalaman ni Sofia ang sagot. Hayop ka, sigaw ni Marco. Nawala na ang pagpapanggap. Lumabas na ang tunay na demonyo. Sinisira mo ang lahat. Matandang hukluban. Papatayin kita. Akmang susugod si Marco sa akin. Handa akong salubungin siya. Handa akong mamatay dito mismo sa simbahan, wag lang siyang makalapit sa anak ko. Pero bago pa siya makahakbang, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Miguel, lumingon ang lahat. Naglakad sa gitna si Doña Carmen, ang biyuda mula sa Cebu. Tinanggal niya ang kanyang belo at sombrero. Ang mukha niya ay puno ng galit at dignidad. Tumigil si Marco, parang nakakita ng multo. Carmen? Bulong niya. Oo. Ako nga, sigaw ni Doña Carmen. Akala mo patay na ako? Akala mo makakalimutan ko ang 20 milyon pesos na ninakaw mo sa akin? Akala mo makakalimutan ko kung paano mo ako iniwan sa altar? Humarap si Doña Carmen sa mga tao. Itinuro niya si Marco. Ang lalaking iyan ay hindi Marco Santos. Siya si Miguel Rodriguez. Isang kriminal, isang manloloko. Ginawa niya sa akin ang ginagawa niya ngayon sa pamilya Castillo. Tapos na. Wala nang kawala sa sandaling iyon. Nagbigay ng hudyat si General Victor Lacson. NBI, huli kayo mula sa mga pintuan, mula sa likod ng altar, mula sa mga choir loft. Naglabasan ang mga ahente ng NBI. Nakasibilyan sila kanina, pero ngayon, hawak na nila ang kanilang mga badge at baril. Ang simbahan ay naging crime scene. Naghiyawan ang mga bisita. Nagtakbuhan ang iba palayo.
Sinubukan ni Marco na tumakbo sa sacristy, pero hinarang siya ng 2 ahente. Dinakma siya, ibinagsak sa sahig. Ang mukha niyang gwapo at makinis. Ngayon ay nakadikit sa malamig na semento. "Bitawan niyo ako!" sigaw ni Marco. "Wala kayong ebidensya." "Marami kaming ebidensya, Miguel," sabi ni Victor habang pinoposasan siya. "Habang buhay kang mabubulok sa kulungan." Sa kabilang banda, inaresto rin si Katrina. Umiiyak siya at nagmamakaawa. "Napilitan lang ako. Si Marco ang may pakana ng lahat. Huwag niyo akong kulungin." Pati ang peking pari na kasabwat nila ay hindi nakaligtas. Hinuli rin siya habang sinusubukang maghubad ng sutana. "Nakatayo lang ako sa gitna ng kaguluhan. Ang dibdib ko ay parang nabunutan ng tinik, pero parang tinusok din ng libo-libong karayom dahil sa paanan ng altar. Nakita ko ang anak ko, si Sofia. Nakadapa siya, umiiyak, humahagulgol. Ang iyak niya ay iyak ng isang taong nawalan ng lahat. Nawalan ng asawa, nawalan ng kaibigan, nawalan ng dignidad. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan. Lumuhod ako sa tabi niya. Niyakap ko siya. "Anak," bulong ko. "Papa," sagot niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang sakit." "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako." Hinaplos ko ang likod niya. "Tahan na, nandito ako. Nandito si Papa, ligtas ka na." "Bakit?" tanong niya. "Bakit nila ito ginawa sa akin? Akala ko mahal nila ako." "Dahil masama silang tao, anak," sagot ko. "At minsan, ang kasamaan ay nagbabalat kayo bilang pag-ibig." Tumingin ako kay Marco habang hinihila siya palabas ng simbahan. Nagtama ang paningin namin. Ang mata niya ay puno ng puot, pero ang mata ko ay puno ng awa. Awa para sa isang taong ipinagpalit ang kaluluwa para sa pera. Nang mailabas na sila ng NBI, tumahimik ulit ang simbahan. Ang mga bisita ay unti-unting umalis. Ang iba ay lumapit para damayan ako. Si Tita Menchu, si Doña Carmen, si Victor. Pero ang tanging mahalaga sa akin ay ang babaeng nasa yakap ko. Wasak ang puso niya. Alam ko iyon. Matagal bago maghilom ang sugat na ito, siguro hindi na kami babalik sa dati. Siguro, habang buhay na may lamat ang tiwala niya sa mundo. Pero buhay siya. Hindi siya nakulong. Hindi siya napatay. Hindi siya naiwan mag-isa sa Pilipinas habang ang mga kriminal ay nagpapakasasa sa Singapore. Nailigtas ko ang pera. Oo, pero higit sa lahat, nailigtas ko ang buhay ng anak ko. Inalalayan ko siyang tumayo. Ang kanyang makeup ay sira na. Ang kanyang gown ay marumi. Pero sa paningin ko, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Ang aking Sofia. "Umuwi na tayo, anak," sabi ko. "Saan, Papa?" tanong niya. "Wala na tayong pamilya. Nasira na ang lahat." Umiling ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Mahigpit. "Hindi, anak. Hindi nasira ang lahat. Hanggat magkasama tayo, buo pa rin tayo. Magsisimula tayo ulit, kahit tayong dalawa lang." Naglakad kami palabas ng simbahan. Ang araw ay mataas na, mainit, masakit sa balat. Pero ito ay liwanag ng katotohanan. Sa labas, ang daming reporters, ang daming usisisero. Nabalitaan agad ang iskandalo. Pero hindi ako yumuko. Itinaas ko ang noo ko. Wala kaming dapat ikahiya. Kami ang biktima at kami ang nagwagi. Closing monologue. Mensahe sa mga tagapakinig. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang kwento ng kasal na hindi natuloy. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong araw na iyon. Si Marco at Katrina, nakulong sila. Hinatulan sila ng estafa, qualified theft at attempted murder dahil sa pagsira ng preno ng kotse ko. Hindi sila makakalabas ng kulungan sa loob ng mahabang panahon. Nabawi namin ang karamihan sa perang ninakaw nila. Si Sofia, mahirap. Mahirap ang pinagdaanan niya. Dumaan siya sa matinding depresyon. Nahihiya siyang lumabas ng bahay. Nahihiya siyang humarap sa tao. Pero unti-unti, sa tulong ng pagmamahal, bumabangon siya. Natututo na siyang humawak ng negosyo. Natututo na siyang maging matalino at higit sa lahat. Natututo na siyang makinig sa kanyang ama. At ako si Roberto, isang matanda, isang ama. Ang mensahe ko sa inyo, lalo na sa mga kaedad ko na nakikinig ngayon, mahalin niyo ang inyong mga anak, ibigay niyo ang lahat, pero magtira kayo para sa sarili niyo at huwag kayong maging bulag dahil sa mundong ito.
Hindi lahat ng ngumingiti sa inyo ay kaibigan. Hindi lahat ng yumayakap sa inyo ay nagmamahal. Minsan, ang ahas ay nasa loob na ng inyong bakuran, kumakain sa inyong hapag, natutulog sa inyong bubong, maging mapagmatyag, maging matalino. At kung sakaling dumating ang araw na kailangan niyong pumili sa pagitan ng pagiging mabait at pagiging tama, piliin niyo ang tama, kahit na masakit, kahit na madugo. Dahil ang katarungan ay hindi kusang dumarating, ito ay ipinaglalaban. Tulad ng ginawa ko noong araw na iyon, nung tumayo ako at sumigaw ng, "Hindi ako pumapayag." Maraming salamat sa pakikinig. Kung may natutunan kayo sa kwento ko, pakiusap. Ibahagi niyo ito sa inyong mga kakilala, sa inyong mga anak, para hindi na maulit ang nangyari sa pamilya Castillo. Mag-ingat kayo palagi, at pagpalain tayong lahat ng may kapal.